Isang lalaki ang nagkaroon ng interes sa dalagang caretaker, ngunit hindi nito pinapansin ang kanyang kagwapuhan. Dahil dito, mas nahumaling ang binata at na-curious sa dalaga. Ano nga bang dahilan ng dalaga? Ating alamin ang buong kwento. Abala si Malia sa pangangahoy. Wala na kasi silang gatong kaya naman nagpaalam siyang mangangahoy. Ayaw niyang ipaubaya pa ito sa dalawang matanda dahil sa mahina na nga ang mga buto ng kanyang ama't ina. Malia, bakit naman kasi ang dami mong dala? Puna ni Geraldine. Si Geraldine, kaibigan at kababata niya. Sabay silang lumakit, sabay ding nag-aral. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nakatungtong sa kolehiyo dahil sa mahirap nilang pamumuhay. Mas ginusto na lamang kasi nilang tumulong sa kanilang magulang kaysa magpabigat. Para kay Malia, pabigat lang kung magkokolehiyo siya sa malaking universidad. Ayaw niyang lumuwas pa sa Manila, makapagkolehiyo lamang habang ang mga magulang niya magiging kuba na sa pagtatrabaho. Caretaker ang kanyang ama't ina sa malaking lupain ng Cervantes. Ang mag-asawang Cervantes ay isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Ngunit sa ibang bansa na naninirahan ng mag-asawa at ang bagong hawak daw sa lupain ay ang panganay na anak ng mga ito. Naibagsak ni Malia ang kahoy na kanyang pasan. Pahinga muna tayo, baka mawalan na ako ng hininga pagdating sa bahay. Pagagalitan ako ni inay at itay nito. Ayan kasi, pumamewang si Geraldine. Tignan mo yung dala ko, isang kahoy na malaki lang, samantalang ikaw isang sako yung binubuhat mo, para kang lalaki. Kesa naman mag-inarte ko gaya mo, ano namang mapapala ng dala mo, isang gatungan lang yan. Napairap si Malia. Kapag talaga nagkatrabaho na ako gaya nila inay, bibili akong gasol namin. Sabi rin ni mama, ipapasok niya ako kapag dumating na yung bagong amo. Kinikilig si Geraldine. Alam mo ba na 5 daw yung anak ni Mr. and Mrs. Cervantes? Mahalay mo Malia, ang isa ay para sa akin. Gaga, huwag kang ambisyosa dahil kauri lang ng mga yun ang nanaisin nilang maging nobya. Mabait ang mag-asawa, pero ang mga anak ba nila masasabi ba nating mabait? Mag-isip ka nga, at isa pa, wala akong interes sa kanila. Mas gusto kong magkatrabaho. Sus, baka kapag nakita mo yung isa sa kanila, magbago yung pananaw mo. Malabong mangyari yun, Geraldine. Trabaho yung kailangan ko't hindi lalaki na gagawin lang naman sa atin ay maging parausan. Napangiwi si Geraldine sa kanyang sinabi. Ang bitter mo, be. Sinasabi ko lang yung totoo, no? Akmang dadamputin na sana ni Malia ang sako nang may nakakabayong lalaki ang nakahinto sa harapan niya. Bago lang ako dito, pwede ba ako magtanong? Oo naman, sir. Si Geraldine ang sumagot. San ba ang bahay ni Manong River dito? Hala, siniko siya ni Geraldine. Ang itay mo yun ah. Bakit po? Anong sadya mo? Magalang na tanong ni Malia. May mahalaga lang akong sasabihin. Ah sige, sumunod ka sa akin. Sagot ni Malia habang pinasan na naman ang sako. Ang pogi be. Nasa na kahoy mo? Takang tanong ni Malia. Iniwan ko kasi nahiya akong may hawak na kahoy. Bulong pa nito na ikinairap ni Malia. Kahit gwapo yan, tumatay lang din yan gaya natin. Mabaho din utot nila at nakanganga din niyang matulog. Grabe ka naman Malia, ang mahalaga pogi siya. Sino kaya siya no? Baka caretaker din sa mga Cervantes. Sagot na lamang ni Malia bago dinalian ng paglakad. Hingal kabayo si Malia nang makarating sa mamunti nilang kubo. Si Geraldine naman umiba na ng daan dahil sa kabilang daan naman patungo ang bahay nito. Inay, may naghahanap kay Itay. Nakakabayong lalaki. Hindi ko naman ho kilala pero kilala si Itay. Sa bukana pa lang ng pinto, nagsalita na si Malia. Tuloy ka, maliit lang yung bahay namin pero malinis naman. Maupo ka muna baka nasa bukid pa yung magulang ko. Wika ni Malia nang walang sumagot sa kanya. Sige, tatali lamang ang kabayo ko. Sagot nito na tinungaan niya lamang bago dumiretso sa kanilang kusina upang uminom siya ng tubig dahil pakiramdam ni Malia, madedehydrate na siya. Nagkakape ka ba? Kaping bigas lang ang meron kami. Kaping bigas? Napakunot ang noo ng binata. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Wala kaming ibang kape kaya wala akong maiaalok na iba. Alright, kaping bigas is fine. Papainit lang ako. Naiiling na kumuha ng kahoy si Malia bago nagparingas. Para kasing naaartihan siya sa dating ng binatang kasama niya. Ano nga palang pangalan mo? Hindi mo ko kilala? Imbis na sumagot, tanong din ang ibinalik nito. Artista ka ba? Pasensya na pero hindi ako mahilig manood sa TV kaya hindi ako updated sa mga bagong artista ngayon. Napailing ito bago sumagot. Hindi ako artist
pero kilala ang pamilya namin. My name is Ace. Inabot nito ang kamay nito sa kanya. Ace Cervantes. Bahagyang nagulat si Malia ngunit nakabawi din agad. Ano naman kung anak ito ng mag-asawang Cervantes? Required ba na matakot o mahiya siya? Tumango siya bago sumagot. Madumi kamay ko kaya hindi ko maabot yung pakikipagkamay mo. Si Itay parating na yun kaya maghintay ka na lang po muna. Kahit papaano may paggalang si Malia. Habang nagpapainit si Malia, kinapalan niya na ang mukha niya. Sir Ace, pwede ba akong maging caretaker? Marunong na ako dahil naturuan na ako nila inay. May isasama sana ako si Geraldine. Parehas kaming kailangan ng trabaho. Napataas ang kilay nito sa kanya. Hindi maiwasang magtaas ni Ace ng kilay. Para ba kasing ordinaryong tao lang siya kung kausapin ng dalaga. Hindi man lang niya ito kakitaan ng pagkagulat nang magpakilala siya. Hindi lang siya sanay na may babaeng para bang hindi napapansin ang presensya niya. Pwede ka na magsimula bukas kasama ang sinasabi mong kaibigan. Walang emosyong sabi niya. Napaubo si Ace dahil sa usok na nanggagaling sa kusina. Ngunit ayaw niyang ipahiya ang dalaga kaya nagtiis na lamang siya. Anak, napakarami mo namang kinuhang... Natigilan ang ina ng dalaga nang mapasulyap sa kanya. Sir Ace? Hala, Itay, nandito yung anak nila bossing. Nataranta ang maedad na babae. Inay, para ka namang nakakita ng multo. Hindi mo naman kailangan mataranta. Pinag-iinit ko na po siya ng tubig para makapagkape. Malia, ano ka ba? Napakausok dito anak. Hindi sanay si Sir Ace sa ganitong pamumuhay. Nakita ni Ace ang pag-irap ni Malia. Siya patuloy ang biglang nahiya. Hindi, ayos lang po. Makakasanayin ko rin ho ito. Napaubo si Ace. Sir, naku, pasensya na po kayo sa anak ko, sir. Dito na po tayo sa labas. Aya ng ina ni Malia sa kanya, kaya tumango na lamang siya. Ang babaeng yun, siya pa lang ang trumato sa akin ng ganito. Naiinis na wika ni Ace sa kanyang isipan. How's your tour? Maayos ba lahat? Napairap si Ace sa kanyang ina. Naka-FaceTime sila ngayon. Kakauwi niya lang galing sa mag-asawang matagal ng caretaker ng magulang niya. Galing ako kay Manong River, sa mag-asawa. Naiinis lang ako sa anak nilang dalaga. Oh why? You mean si Malia? Ano ka ba? Mabait na bata si Malia. Masipag ang dalagang iyan. Kahit panlalaking gawain ay tinatrabaho. Oo nga po, kita ko naman. Naiinis lang ako kasi hindi man lang ako kilala. Para bang walang pakialam sa kausap? Casual lang ba? Ganun talaga si Malia. Hindi kasi yan interesado sa kahit na sino. Ang batang yan, napagkamalan ko ngang tomboy dahil parang lalaki kong umasta. Nakiusap na baka raw pwedeng pumasok. Sana tinanggap mo na iho. Marunong naman si Malia. Ma'am, maaari ba akong tumanggi? Anak siya ni Manong River. Ikaw naman magagalit sa akin kapag tinanggihan ko. Treat her nicely. Maging ang mag-asawa. Well, you need to be nice kung gusto mong maging maayos ang negosyo mo. Hindi ka aalisan ng mga tao kung marunong kang makisama. Like your dad. Yeah, told you. Proud na sabat ng ama niya. Kaya lumalaki ulo ni daddy. Naiiling na sambit ni Ace. Guess what, son? What? Hindi lang ulo ko sa taas ang lumalaki. Pati na rin itong nasa... Hindi nakatapos ang ama niya dahil sinamaan ito ng ina niya ng tingin. Kamusta mo kami sa mga kapatid mo? Make sure na gagabayan mo sila bilang ikaw ang panganay, okay? Kahit may sarili-sarili kayo't magkakalayo-layo kayo, kamustahin mo pa rin sila. Bili ng kanyang ina. Yes ma'am, don't worry, I'm always here for them. Si Cormac pupunta dito para bumisita. Hindi ko lang alam kung anong araw. Good, sana pati mga kapatid mong pasaway magsipunta. Sasakit lang ulo ko. Nagpaalam na si Ace bago pinatay ang tawag. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Wala siyang kasambahay, ngunit may mga caretakers naman siyang stay-in kaya may kasama pa rin siya. Wala nga lang magluluto para sa kanya. Kahit tinatamad na si Ace na bumangon upang mamili sa labas, pinilit niyang tumayo. Nagbihis siya bago lumabas, hindi pa siya nakakapag-groceries. Probinsyang-probinsya pa talaga ang lugar, kaya naman mapuno pa. Ngunit ang kalsada, maayos naman na. Hindi nga lang talaga sa ulo ni Ace ang pasikot-sikot. Lumabas muna siya upang humanap ng mabibilhan. Nakakita naman siya, may peryahan nga kaya naengganyo siya. Pinarada muna niya ang sasakyan bago nakitingin-tingin sa mga naglalaro at sa maaari niyang mabili. Sa hindi inaasahan, nakita niya si Malia kasama ang kaibigan nitong si Geraldine. Ayaw na sana niyang lumapit, ngunit mabilis ang mata ng kaibigan nito kaya agad siyang nakita. Si Sir Ace! Turo nito sa kanya. Napasulyap sa kanya si Malia,
ngunit inalis din nito ang tingin sa kanya. Bakit ba umaasa siyang babatiin siya nito? Pasimpleng napairap si Ace. Sir, tagay ka. Nakita ni Ace na gin bilog ang tinitirada ng magkaibigan. Nagiinom pala ang dalaga. Kinuha niya ang inaabot ni Geraldine. Sir, maupo ka na sa tabi ng freni ko. Wala namang mali siya. Tsaka sir, bago ka lang dito, diba? Dapat matikman mo yung timpla namin dito sa gin bilog. Kasi sir, mamahaling alak yata yung iniinom mo. Walang nagawa si Ace kundi pakisamahan ng maingay na kaibigan ni Malia. Wala talaga balak mag-inom si Ace. Ang nais lang niya, bumili na makakain niya for dinner. Kumain ka na ba bago uminom? Bigla na lamang tanong sa kanya ni Malia. Actually, bibili pa lang dapat ako. Diretsahang sagot niya. But it's fine, nakakatuwa ang mga tao dito. Huwag kang ang plastic, mukhang wala naman sa itsura mo yung nakikihalubilo sa gaya namin. Pasensya ka na sir, nakainom na kasi. Si Geraldine na kaibigan na ito ang humingi ng pasensya sa kanya. At hindi rin naman makitid ang utak ni Ace dahil bakas naman sa kinikilos ni Malia na may tama na ito. Napailing na lamang siya bago tumayo. Mauna na ako sa inyo. Paalam niya bago sana lalakad na palayo nang bigla na lamang may lumapit na kalalakihan sa dalawa. Napaharap muli siya at pinagmasda ng maaaring mangyari. Miss, pa-share naman, may alak pa kami dito. Umakbay ang isang lalaki kay Malia. Magre-react sana si Ace dahil alam niyang pangbuboso ang ginagawa ng lalaki. Ngunit mas nauna pang mag-react sa kanya si Malia. Binatukan nito ang lalaking umakbay sa kanya. Huwag mo nga akong guyoin. Binatukan muli niya ang lalaki. Lasing ako pero hindi ako papatol sa'yo. Go be, caribels mo yan. Cheer up ni Geraldine na para bang wala man lang takot na maaaring masaktan si Malia. Boss, binatukan ka? Hindi pwede yan. Lalapit pa sana ang isa nang tadyakan nito ni Malia. Napabilib talaga si Ace kaya naman nasiyahan siyang manood. Ang mga gaya nyo dapat pinuputulan ng hotdog. Kumuha ng bote si Malia at takmang ipapalo sa lalaking umakbay sa kanya nang pigilan na ito ni Ace. Ngayon alam na niyang basagulera din pala ang dalaga. Ito ba ang sinasabi ng ina niya na mabait? Napailing si Ace bago inagaw ang bote. Lasing na kayo, ihahatid ko na kayo ng kaibigan mo. Kapag gumawa ka pa ng iskandalo, magulang mo lang din na magkakaproblema, Malia. Kaya ko yung sarili ko. Sa susunod, huwag kang makikialam. Talaga ba, Malia? Kapag pinagtulungan ka nila, wala ka pa ring magagawa kaya huwag kang magmatapang. Be, nasusuka na ako. Hindi ko na kaya maglakad, sakay na tayo kay Sir Ace. Nakakahiya to be, magiging amo pa naman natin siya. Inalalayan ni Malia ang kaibigan. Tara na, inakay ito ng dalaga, pasakay sa kotse ni Ace. Pasensya na sa nasabi ko, sir. Ace is fine, mas gusto ko pagiging prangka mo't unbother mo. Hindi na sumagot si Malia. Sumakay na si Ace at nagmaneho patungo sa bahay ni Geraldine. Pagkatapos, sa bahay naman nila Malia. Don't be late tomorrow, Malia. Kahit anak ka nila Manong River, hindi ako nagtotolerate when it comes to work. Makakaasa ka, pag trabaho usapan, trabaho lang din yung ginagawa ko. Ingat sa pag-uwi. Tinalikuran na siya nito. Hindi maintindihan ni Ace pero mas nagiging interesado sa paningin niya ang simpleng dalaga. Ngayon lang siya naka-encounter ng babaeng walang interes sa kanya. Kinabukasan, maagang gumising si Ace. Sanay na siya na hindi sinisikatan ng araw sa umaga dahil mas nais niyang pagpawisan na at sa labas na masikatan. Nakapag-jogging na nga siya, may muscles at abs kasi siyang mine-maintain. Good morning, Sir Ace. Bati ng mga caretakers. Tumango siya bilang pagbati pabalik. Huminto siya at kinamusta ang kabayong paborito niyang gamitin. Gagamitin ko siya mamaya for ride. Nakakondisyon na ba ang isang yun? Turo niya sa kabayong 1 linggo na sa kwadra. Yes, sir. Good. Keep up the good work. Love your work and treat them nicely. May meeting ako with Mr. Guzman next week, kaya sana mas makondisyon na yung iba para marilis na. Gagawin po namin, sir. Tumango si Ace bago nagpa siyang bumalik na sa bahay. Nag-shower na siya bago nag-almusal. Pagkatapos ay lumabas siya upang tignan kung kumpleto na ang trabahador. Natanaw niya si Manong River at ang asawa nito na kadarating lamang. Kasama ng mga ito ang magkaibigang sina Malia at si Geraldine. Sa itsura ni Geraldine, mukhang may amats pa ito. Ngunit si Malia, para bang hindi man lang nag-inom kagabi. Parehas pa rin yung ekspresyon na mukha nito na talaga namang kung minsan natatawa si Ace. May mas seryoso pa pala sa kanya. Ang buong akala niya siya lang. Good morning, sir. Bati ni Geraldine. Morning. Tipid niyang bati bago napasulyap kay Malia.
Maari na kayo mag-umpisa. Kapag may nakita akong kapalpakan sa trabaho, pasensyahan tayo. Seryosong biling niya. Tumango lamang si Malia sa kanya bago na tumalikod at nagtungo na sa kwadra. Sa tingin ni Ace ay magpapakain na ito kasama si Geraldine na nakikita niyang may binubulong pa. Sa tingin niya, naninibago ito sa inasal niya. Well, mas gusto niyang makita ng mga ito na istrikto siya sa trabaho. Sir, sandali lang sir. Napalingon si Ace sa isang trabahador na may kasamang dalaga. Sa tingin ni Ace, hindi ito nalalayo sa edad ni Malia. Sir, baka lang kailangan mo ng katuwang sa bahay. Sir, pwede itong pamangkin ko. Masipag siyang magluto, maglaba, at kahit sir ano yung iutos mo, kailangan lang kasi niya ng trabaho. Mukhang kailangan nga ni Ace. Sige, maaari ka na magsimula. Salamat! Malawak ang ngiti ng babae. Ako nga po pala si Madison. Pakilala pa nito. I don't interested in names. You may start now. Yes sir. Pumasok na ito sa bahay. Nakita pa nga ni Ace ang pagsulyap ni Geraldine na para bang may ichinichika ito kay Malia. Napailing na lamang si Ace bago pumasok sa loob upang alamin ang magiging schedule ng mga meetings niya sa mga manguhan ng kabayo. Samantala si Malia ay rinding-rindi na sa kaibigan niyang kanina pa daldal ng daldal. Be, papansin talaga si Madison no? Hanggang dito ba naman sa trabaho sinusundan tayo? Pati ba naman sa trabaho magiging bida-bida? Kung papatulan mo si Madison walang mangyayari. Tsaka iba naman trabaho niya sa atin kaya kumalma ka. Baka agawan tayo kay Sir Pogi. Maktol ng kaibigan niya na ikinairap ni Malia. Pogi ba talaga? Parang normal na tao lang naman siya sa paningin ko. Attractive lang kasi nga bilyonaryo. Subukan mong mahirap yan. Kahit pogi hindi naman magiging habulin. Alam mo pansin ko, ang laki ng issue mo kay Sir Ace. May pass ba kayo be? Natatawang tanong ni Geraldine. Sadyang hindi lang ako interesado sa kanya. Wika ni Malia bago nag-focus sa ginagawa nito. Geraldine, Malia, wag na nga kayong kung saan-saan tumutungo. Kakain na. Dali na't maya-maya'y marami pang gagawin. Tawag ng ina ni Malia. Tara na. Ayan niya kay Geraldine na puwerte pa ang pagkahilata sa damuhan. Be, may hangover pa ako eh. Gusto ko pang matulog. Angal ng kanyang kaibigan. Immortal ka ba? Alam mo kaya ayaw makipag-inuman sa atin ng iba kasi parang hindi ka naman nalalasing. O kung malasing man, hindi naman iniinda ang hangover. Hindi tayo pwedeng mag-inarte, may trabaho tayo. Tanging sagot niya bago na una sa kaibigan. Nakita ni Malia na nakalatag na ang dahon sa mesa. Nasa labas sila sa lugar kung saan tipon-tipon ng mga trabahador ni Ace. Makisabay ka na dito, dali na. Nagluto yung itay mo ng ginataang papaya. Tapos may daing pa na natira kagabi kaya tamang-tama. Napasulyap si Malia sa bahay kung saan nandoon si Ace. Naisip lang niya na malungkot siguro ang buhay nito. Para kasi kay Malia, kahit pamayaman ka't halos lahat nasa iyo na. Iba pa rin ang sayang nararanasan niya. Kumpleto silang magpapamilya habang si Ace ay watak-watak sila. Nakakalungkot yun. Anak, si Madison pala kasambahay na kay Ace. Tumango si Malia. Ayos din, mabait naman si Ace eh. Natitiyak kong masasahuran si Madison ng tama. Gusto rin tumulong sa magulang gaya ninyo ni Geraldine. Sus, ang sabihin mo tiya ay gustong magpasikat kasi gustong makuha yung loob ni Sir Pogi. Alam mo naman, yung nanay niya mukhang tinapakan ni Malia ang paa ni Geraldine dahil sa biglang pagsulpot nito para lang dumaldal. Totoo naman sinasabi ko, be. Depensa pa nito. Easy money kasi gusto niya, tiya. Kung sakali nga naman na ma-inlove sa kanya si Sir Pogi, di tiba-tiba, diba? Ang ibang babae ngayon pag may pera ang lalaki, pinagduduldulan ng sarili. Di ba nga gusto mo rin makapangasawa ng isa sa mga Cervantes? Natatawang tanong ni Malia. Ang sa akin naman be is pangarap lang. Kung matuloy wala namang masama ron. Natatawang iniligtas ng kanyang kaibigan ng sarili. Ngayon kasi pag may hapon, pinapalabas na ang mga anak. Noon nga kapag may hapon, nagsisitakbo na kadalagahan, diba? Kumpara mo pa noon at ngayon, nagiba na mga tao, Geraldine. Tsaka maharot ka rin, huwag kang pa-inosente, no? Natatawang pambabara ni Malia sa kaibigan. Alam mo, kapag na-inlove ka, tatawanan kita. Sa ngayon, hindi pa, Geraldine. May pag-asa pa ako magkagusto sa lalaking hindi mayabang, simple lang, at may paggalang sa aking magulang. Magsasalita pa sana si Geraldine nang makita nila si Madison. Abot tenga ang ngiti nito habang patungo sa pwesto ng mga magulang nito. Mother, binigyan ako ni Sir Ace ng ulam. Kinikilig pa ito. Kita mo yan? Pasimpleng turo ni Geraldine. Ano na naman ba?
Pabida talaga. Binigyan na nga, kailangan pang ipangalandakan. Proud na proud. Kawawa naman ang iba dyan. Malakas ang boses ni Madison. Gulay lang ulam. Kung papatulan niyo si Madison, lalo lang kayo nga asarin. Saway ng ina ni Malia. Sa inis ni Malia, hindi niya na itinuloy ang pagkain. Kahit nagugutom, nagpaalam siyang magpapahinga na muna. Anak, pakisabi nga muna kay Ace na kulang na sa vitamin sa mga kabayo bago ka umalis. Bili ng ina niya na tinanguan niya lamang. Ako na ho, sabat ni Madison na patayo na sana. Wag na, ang besye ko na Madison. Si Geraldine ang bumasag sa mayabang na dalaga. Natawa na lamang si Malia bago pumasok sa bahay. Nakita niyang nasa dining si Ace at kumakain na mag-isa. Pinapasabi ni inay na kulang na sa vitamins ang mga kabayo. Mahinahon niyang sabi, "Maupo ka." "Ha? Maupo ka," sabi ko. Utos ni Ace na sinunod naman niya. "Sabayan mo kong kumain." "Bakit?" Takang tanong pa ni Malia. "Kumain ka na lang." Tanging sagot ni Ace. Gutom naman talaga siya kaya hindi na siya aarte. Iyong pinagyayabang ni Madison na binigyan ng ulam kasabay na niya. "Salamat sa pagkain." Tumayo na si Malia. "Nabusog ka ba?" Tanong ni Ace na tinanguan niya. "Mabuti, pakilagay sa lababo yung pinagkainan mo." Utos nito na gagawin naman talaga ni Malia kahit hindi nito sabihin. Nilapag niya sa lababo ang kinainan at takmang lalakad na sana siya palabas sa dining nang biglang kulungin siya ni Ace. Sobrang lapit ng mukha nito sa kanya kaya naman napahawak ang kamay niya sa lababo at napaliyad ng bahagya dahil sa takot na magkadikit ang katawan at labi nila. Nakatitig lang sa kanya si Ace na para bang nais lamang siya nitong pagmasdan. "Ano bang ginagawa mo?" Hindi nautal si Malia. "Wala, sinusuri lang kita." "Bakit? Doktor ka ba? Investigador ka ba? Pulis ka ba?" Sunod-sunod na tanong ni Malia. "No, but I'm your boss, right?" Naamoy ni Malia ang mabangong hininga ni Ace. Nahiya tuloy siya dahil amoy pagkain ng bibig niya. "Can I kiss you?" Nanlaki ang mata ni Malia. "Nagiinit ka sa akin, no? Gago ka, wag mo akong pagsasamantalahan. Trabaho lang yung gusto ko dito, pero ayoko magpabayad. Mas gusto ko magbukid kaysa maging bayaran na parausan." Paliwanag ni Malia. "Hindi naman yun yung gagawin ko. I just want to kiss you. May gusto lang ako malaman." Sasagot pa sana si Malia nang halikan na siya ni Ace. Gumagalaw ang labi nito, ngunit si Malia nakatayo lang at hindi makagalaw. Hindi siya marunong humalik at isa pa, wala pang lalaki yung humahalik ng ganito sa kanya. Bawat pag-swipe ng dila ni Ace ay parang kuryente. Bawat halik ay nag-aapoy. Ganito madidescribe ang nararamdaman ni Malia. Sinasapian ba siya o si Ace ang sinasapian? Nagawa ni Malia na makawala sa halik sa pamamagitan ng pagsipa sa egg balls ni Ace. "Sinasapian ka ba?" Malakas niyang sigaw. Ngayon lang siya sumigaw ng ganito dahil sobrang kaba niya. "Magpaalbularyo ka nga!" Sigaw pa niya bago galit na lumabas ng bahay. Nasalubong siya ni Madison ngunit hindi siya nagpahalata. Nakakunot pa nga ang kilay nito dahil sa pagtataka kung bakit ngayon lang siya lumabas kanina pa siya inutusan. Natawa naman si Ace habang sapo ang egg balls niya. Kahit na nasaktan ay natatawa pa rin siya. May epekto na kaya siya sa dalaga? Natatawa siya kasi mukhang nasusubukan ng pagiging matinik niya ni Malia. Sa tingin niya may epekto na siya ngayon sa dalagang hindi man lang interesado sa kanya. Nakakatapak ito ng ego ni Ace. Yun ang totoo kaya bakit naiinis siya sa tuwing parang formal lang siya kung kausapin ni Malia. "Sir, nandyan ka na pala. Pakiligpit mo na nga ito, salamat." "Sir, ginulo po ba kay ni Malia? Maaari ko po siyang isumbong sa magulang niya." "Hindi." Tipid niyang sagot. Hindi siya ginugulo ni Malia dahil siya ang manggugulo sa dalaga. Nagtungo na sa silid si Ace habang natatawa pa rin. Tinignan niya ang maselang parte niya na sinipa ni Malia. Napamura siya nang bigla na lang tumayo ang kaibigan niya kaya naman agad siyang nagtungo sa banyo. Maghapong wala sa sarili si Malia. Hindi kasi siya makapaniwala na ninakawan siya ng halik ni Ace. Nahihibang na ba ito? Ang unang halik na dapat ay sa magiging nobyo niya ibibigay, ninakaw ni Ace. "Malia, kanina ka pa tulala dyan. Lumalamig na yung pagkain mo." Natigilan si Malia sa malalim na iniisip. "Pasensya na, itay, baka napagod lamang po ako." Palusot niya bago napabuntong hininga. "Busog pa po ako." Tumayo na siya at iniwan ang pagkain niyang nasa mesa. Pumasok sa silid si Malia bago pabagsak na nahiga.
Napadaing pa nga siya dahil matigas ang higaan niya. Lutang talaga ang isip ni Malia at hindi naalalang papag nga pala yung higaan niya. Kinabukasan, maaga na lamang siyang nagising. Kailangan niya maging normal pa rin kahit pa abnormal ang amo nilang si Ace. Kung may pagkakataon nga lang na makapagsumbong siya sa magulang nito, ginawa na ni Malia. Malia, pinapatawag ka ni Ace, may ipapakiusap daw. Inay, dito ho yung trabaho ko, tsaka nandoon naman po si Madison. Naiinis na tanggi ni Malia. Si Geraldine na lang po ang pupunta. Begora ako dyan, hindi ako tatanggi sa grasya. Kinikilig na sabi ni Geraldine. Kaya lumalaki ulo ng buwisit na yun kasi naririnig ang papuri nyo. Akala yata kayang makuha lahat ng babae. Bulong ni Malia. Be, bubuyog ka ba? Bulong ka ng bulong Wika ni Geraldine. Hindi ka ba curious kung ano yung pakikisuyo? Baka naman kasi mas bet ka kaysa kay Madison na lakas man trip ng outfit. Imagine, kasambahay kay Sir Ace tapos yung uniform, labas yoga. Naiiling na sabi pa ni Geraldine. Basta ayoko Geraldine, please ikaw na lang, kaibigan naman tayo Pakiusap ni Malia. Napataas ang kilay ni Geraldine. Ako'y nakakapansin na be. Ikaw ba umiiwas sa ating poging boss? Lumikot ang mata ni Malia bago napakunot ang kilay. Bakit ko naman gagawin yun? Ayoko lang kasi may iba akong ginagawa. Malia, kilala kitang gaga ka. Ako'y kaibigan mo ko, kaya alam ko kung may ganap sa buhay mo. Ano bang nangyari? Narinig ko si Madison na nagre-reklamo dahil matagal ka daw sa loob ng bahay ni Sir Ace. Chinika pala agad siya ni Madison. Napailing si Malia. Geraldine, hinalikan ako ni Ace. Bulong ni Malia. Nanlaki ang mata ni Geraldine bago gulat na napatanong. Ano ka mo? Tinakpan ni Malia ang bibig ng kaibigan niya bago inilayo sa mga trabahador dahil baka mabuko sila. Hinalikan ako ni Ace. Hindi ako ambisyosa at kilala mo ko Geraldine. Kahapon, pinasabay niya akong kumain tapos after namin kumain, hinalikan niya ako. Gaga ka! Napakaswerte mo naman Malia. Kinikilig si Geraldine. Si Madison na binigyan lang ng ulam, pinangalandakan pa. Pero ikaw, napapalakpak si Geraldine. Pak! Pinasabay na kumain, hinalikan pa ang beshi ko. Haba ng buhok sa pechay ng besi ko. Gaga ka! Anong maswerte doon? Pagmamanyak yung ginawa niya sa akin. Pakiramdam ko gusto ko makuha ni Ace para maidagdag sa koleksyon niya. What if hindi? What if gusto kanyang maging asawa? Donya Malia, ako po ang iyong aliping si Geraldine. Beshi, huwag kang magbabago, okay? Napahilot sa sentido si Malia. Sana pala hindi na lamang niya sinabi sa kanyang kaibigan. Kanina pa pinautos ni Ace na papuntahin sa kanya si Malia, ngunit wala pa ito. Idinahilan na nga lang niya na maipapasuyo siya kahit wala naman. Nais lang kasi niyang makita ang magiging reaksyon ng dalaga pag humarap muli ito sa kanya. Sa tingin kasi niya sapat na ang ginawa niyang paghalik para mapansinan nito. Hindi siya makakapayag na isang simpleng dalaga lang ang mag-iisnab sa aura niyang gayong mga sikat na modelo ang naghahabol sa kanya. Madison, nakita mo ba si Malia? Sir, hindi po Bakit po? Sir, maaari naman po kayo mag-utos sa akin kahit ano. Hindi na salamat. Tinalikuran niya na ito. Mukhang iniiwasan na nga siya ni Malia ngayon. Nagpa siya siyang lumabas at baka sakaling makita si Malia. Ngunit wala si Malia sa paligid, kaya naman nagtanong siya kay Manong River, ang ama ng dalaga. Manong River, nakita ho ba ninyo si Malia at Geraldine? Isinama ni Ace si Geraldine upang hindi siya mahalata na si Malia lang ang nais niyang makita. Nagpaalam Sir Ace, gumawi banda doon sa mga buko upang manguha ng maiinom. Tinuro ni Manong River ang kakahuyan. Sige ho, salamat. Gumawi na rin siya sa kakahuyan. Nakita niya ang magkaibigan na nangunguha ng buko habang si Malia ang nakaakyat. OMG Beshi, nandito si Sir! Kinikilig si Geraldine. Tumingala siya. Hindi naman kataasan ng buko dahil dwarf lang naman ang puno, ngunit maaari itong mapilayan kung mamamali ito ng kapit. Bumaba ka na dyan, ako nang kukuha. Kababae mong tao, daig mo pa yung unggoy. Utos niya kay Malia. Beshi, baba na. Nandito na ang knight and shining armor mo. Sir, may tanong ako. Bumaling si Geraldine sa kanya. Hindi naman siya si Sleeping Beauty pero bakit hinalikan mo yung beshi ko? Nagulat ng bahagya si Ace dahil alam pala ito ng madaldal na si Geraldine. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Tanggi ni Ace at pilit nagseryoso. Bumaba ka na dyan Malia, inuutusan kita.
Sumunod ka na, Beshi, bago pa magalit ang sandata ni Sir. Si Sir pala. Bumaba na si Malia. Ano bang problema mo, Sir? Madiing tanong ni Malia sa kanya. Tahimik ho kami dito. May maingay ba, Beshi? Sabat ni Geraldine na sinamaan ni Malia ng tingin. Sabi ko nga doon muna ako. Iniwan sila nito. Sinabi mo na pala sa kaibigan mo yung tungkol sa nangyari? Nakangising tanong ni Ace. Nangyari? Kunot ang noon ni Malia. Excuse me lang, Ace, pero walang nangyari sa atin. Ikaw lang gumawa nun, pero ayoko talaga. At bakit hindi ko sasabihin sa kanya? Kaibigan ko si Geraldine. Sinabi mo bang nasarapan ka? Sa pagkakaalam ko kasi nagustuhan mo. May sapi ka pa rin? Alam mo, may kilala ako magaling na albularyo. Baka sinapian ka kasi ng manyak na kaluluwa, kaya ganyan yung inaasal mo. For your information, Ace Cervantes. Nakipagtitigan siya kay Ace. Kahit ikaw ang pinakagwapo, pinakamayaman, o kahit halimaw pa yung alaga mo at malaitlog ng ostrich ang egg balls mo, malabo mo kung maakit. Ngumisi si Ace. I like that. Let's see, Malia. Ngunit sa loob-loob ni Ace, talagang matigas pala ang dalaga. Hinahamon nga talaga siya ng binata. Hindi niya mapapalampas sa mga pangaasar nito sa kanya at mas lalong hindi siya nito makukuha. Marami ang nakuha niyo. Kaya mo bang dalhin lahat? Tanong ni Ace. Oo naman, isang sakong kahoy nga na kaya ko. Buko pa kaya? Beshi, ox na ba? Sumulpot si Geraldine. Oo, kaya magdala ka ng buko upang makainom na sila. Utos ni Malia. Ako na magdadala, put it down. Utos niya sa dalawa. Pero sir, baka... Diyos mio, mahabagin. Gulat na gulat si Geraldine at namamangha. Maging si Malia ay nagulat sa biglaang paghubad ni Ace sa t-shirt nito. Ngayon, pinangangalandakan na nito ang abs at muscles nito. Ang laway ko, Beshi, parang tutulo na. Wala sa sariling sambit ng kaibigan. Beshi, ang panloob ko kusang dumudulas. Gusto mong sampalin kita ng malakas para matauhan ka, Geraldine? Inis na bulong ni Malia. Huwag mong tignan para hindi ka madistract. Hindi ko kaya, Beshi. Ang init. Nauuhaw ako sa kanyang pagmamahal. Pukpok ko sa itong isang buko, tignan mo lang. Yamot na si Malia. Nahawa na kasi siya natitigan ng katawan ni Ace. Tara na. Hawak at nakapasan pa ang ibang buko kay Ace. Lumalabas tuloy yung ugat nito na talagang makikita dahil sa maputi si Ace. Kung ako hinalikan niya, sisigaw talaga ako kapag itinigil niya. May saltik na nga yata talaga ang kaibigan ni Malia, kaya hinayaan na lamang niya kaysa mas ma-stress pa siya. Sumasakit na nga ulo niya kay Ace, sumasakit pa yung ulo sa kaibigan. Naku iho, bakit naman ikaw nagbuhat? Sinalubong ito ng ama ni Malia. Siya naman ho yung nagpresenta. Kahit pa Malia, sana tinulungan niyo si Sir. Si Madison ang sumabat. Makihalubilo kayo kay Sir para kayong close friend niya. Inirapan pa sila ni Madison. It's fine, wala silang mali, gusto kong magbuhat. Walang dapat pagawayan. Wika ni Ace na pawis. Napahiya si Madison sa sinabi ni Ace, kaya naman ang kaibigan niyang si Geraldine, todo ang pangaasar kay Madison. Magsha-shower lamang ako, paalam ni Ace bago pa simpleng umismik nang mapasulyap sa kanya. Nakapasok na si Ace nang mapansin ng ama niya na naiwan nito ang t-shirt. Malia, ibigay mo nga ito't ihabol mo. Ayaw kumilos ni Malia dahil alam niya may plano si Ace. Alam niyang sinadya ito ng binata. Ako na lang, sabat ni Madison. Dadamputin na sana ni Madison ang t-shirt, ngunit mabilis ang kamay ni Geraldine at inihagis sa kanya. Si Malia na, may sasabihin pala ako sa iyo, Madison. Tinangay ni Geraldine si Madison. Napabuntong hininga si Malia dahil no choice na naman siya at talagang ipinupush siya ni Geraldine kay Ace. Ace, t-shirt mo, ilalapag. Buisit! Napasigaw si Malia nang may humila sa kanya na malaya na lamang niyang nasa shower room na siya. Hay, pawis ka rin. Gusto mong maligo? Ace, hindi na ako natutuwa. Seryoso ko na ayoko maging koleksyon mo at wala akong balak na mahumaling o maging interesado sa'yo. Sabihin mo lang na interesado ka na sa akin at tapos na ang lahat. Ano ka, swerte? Sa hindi nga ako interesa. Nanlaki ang mata ni Malia nang mapasulyap siya sa bandang ibaba ni Ace. Nakaboxer lang ito at bakat na bakat ang anaconda. Ace, ano ba? Pakawalan mo na nga ako. Hinahanap na ako ni Geraldine. Pakiusap ni Malia. Ayoko, Malia. Nagsisimula pa lang tayo eh. Nag-i-enjoy pa lang tayo. Ace! Napasingap si Malia nang maramdaman niya ang kamay ni Ace sa kanyang likuran. Hindi magandang biro to. Sino bang nagsabing nagbibiro ako? Seryosong tanong ni Ace na hindi niya nasagot.
Magsasalita pa sana siya nang biglang may tawag kay Ace. Sir Ace, sir, naibigay na po ba ni Malia ang t-shirt mo? Oo, Madison. Normal na sagot ni Ace na para bang wala itong ginagawang kahibangan. Hindi ko pa kasi sir nakikita si Malia na lumabas. Kinabahan si Malia. Sabi ko sa'yo, buwisit ka. Magtataka sila at kapag nalaman nilang tinakpan ni Ace ang bibig niya. Shh, keep quiet Malia. Sa ginagawa mo lalo kang mahuhuli. Alam mo ba sir kung nasan si Malia? Iniisip ko lang, baka po nagkalikot na dito sa bahay ang babaeng yun. Wika pa ni Madison. I don't think so. Natatawang sagot ni Ace habang nakatingin sa kanya na halos mamula na sa galit dahil sa sinasabi ni Madison na paninira sa kanya. Well sir, wag kang pakampante sa pamilya nila. Sobrang hirap nila at malamang sa alamang kinukuha lang ho nila yung loob nyo para kawaan mo sila. Buwisit na babae ito. Timping-timpi si Malia. Mabait ang pamilya nila. Napasulyap si Ace sa kanya. Kilala ng parents ko ang pamilya ni Malia. So kung ang parents ko nagtitiwala sa kanila, syempre ako rin. Mabait din pamilya namin sir. Kilala din ho ni Mr. and Mrs. Cervantes ang pamilya ko. Alam mo sir, matagal na akong humahanga sa'yo. Na-search po kasi kita sa internet kaya kilala kita. Huwag mong pansinin si Malia sir. Feeling hindi interesado yun pero sa loob-loob niya, gustong gusto ka nun. Palibhasa, wala silang internet. Pang-iinsulto na ang ginagawa ni Madison kaya naman hindi ito mapapalampas ni Malia. Gusto na sana niyang lumabas ngunit pinigilan siya ni Ace. You're fired. Malamig na sabi ni Ace kay Madison. I don't tolerate that kind of attitude in my place, Madison. Hindi paninira ang trabaho mo dito. Pasensya na po sir. Hindi ba dapat ay kay Malia ka humihingi ng tawad dahil siya at ang pamilya niya yung iniinsulto mo? Sir, bigyan mo pa ako ng... Hindi na pinatapos ni Ace si Madison. Habang si Malia hindi kumikibo. Nabilib lang siya dahil sa pagtatanggol ni Ace sa kanya. Totoo ba iyon o pakitang tao lang? Ito ang naglalaro sa kanyang isipan. Live! Utos pa ni Ace. Narinig nilang umiyak si Madison. Nakahinga na ng maluwag si Malia nang makaalis na ito. Pinakawala naman siya ni Ace. Hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol kasi kaya kong idepensa pamilya ko at sarili ko. Tumalikod na siya ngunit bago siya lumakad palabas may binitiwan pa siyang salita. Salamat pa rin Ace. Naisip kong hindi ka naman pala talaga mayabang. Mainit ka lang talaga. Natawa si Ace sa sinabi niya. Pwede na yan. I'll take that as a compliment. Napangiti si Malia, ngunit sumeryoso din dahil hindi pa rin dahilan yun para mahumaling siya sa binata. Sa kabilang pinto na siya dumaan upang walang makapansin sa kanya. Hoy, babaeng mahaba ang buhok sa pechay. Oo, ikaw nga. Sigaw ni Geraldine nang makita siya. Napahilot si Malia sa sintido bago naglakad ng dire-diretso at hindi pinansin si Geraldine dahil alam niyang daig pa nito ang imbestigador kapag nagtanong ito at nag-imbestiga kung saan siya galing. Ay ano to? Nakalimot na? May amnesia ka be? Be ako to si Geraldine, ang beshiwap mo. Geraldine, wag mo na sa ngayon pwede ba? Busy ako sa buhay. We, sa buhay ba talaga o sa amo natin? Gaga ka? Saan ka ba galing? Kanina ka pa namin inaantay pero nga kahit anino mo hindi mahagilap kanina. May ginawa lang ako. Sila inay ba umuwi na? Tanong pa niya sa kaibigan. Oo, sabi niya hintayin kita. Baka kung saan ka lang daw nagsuot. Kaya heto ko be, waiting for you. Gusto ko may ganap tong kaemahan mo be. Walang ganap okay? Walang magiging ganap. We, ako pa lulukohin be? Kung si Pinocchio ka baka umabot sa EDSA haba ng ilong mo. Geraldine, may mga bagay na hindi ko na dapat ikinukwento. Private ba? Alam mo naman siguro yun. May kasalanan ako naaamoy be. Wag ako maliya. Palagay ko'y may lumalambot. Well, sabi nga nila diba? Walang matigas na hotdog kapag ipinasok sa kuweba. Napakunot ang noo ni Malia. Maling kasibahan sinabi mo Geraldine. Mali ba? Alam mo naman Nakes, madaming nose. Nagkukonyo na ang kaibigan niya. Sabi nila, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ikaw ang tinapay, si Sir Ace Pogi ang kape. I'm so happy for you, beshi ko. Gaga, walang ganap na kung ano. Naisip ko lang na hindi rin naman pala siya ganun kayabang. May kabaitan din, sadyang may katusuhan lang. Sino ka? Ilabas mo yung beshi ko. Lumayas ka sa katawan ng kaibigan ko. Kaluluwa ng kalandian, lubayan mo yung kaibigan kong matigas ang paninindigan. Matigas pa sa sandata ng kalalakihan. Naiiling na lumakad si Malia habang natatawa. Mukhang sa inyong dalawa be, ikaw ang need magpaalbularyo. Oo be, ako kasi natatakot na sa'yo. Rumurupok ang beshi ko. Geraldine, tumigil ka na nga. Kasalukay na silang naglalakad patungo sa kanilang bahay.
Pero seryoso be, kung sakaling magkagustuhan kayo no? Gora, suportahan ko yan. Masaya ako para sa'yo be kung ma-inlove ka. Maganda ka kaya wala kang dapat ika-insecure at wala sa estado ng buhay yan. Natawa si Malia. Sinabihan ko lang na hindi naman mayabang si Ace. Nag-advance ka na agad sa magiging future ko. Loko, amo natin yun. Hindi pwede dahil trabahador niya lang ang magulang ko. Hindi magkakagusto ang isang Cervantes sa gaya natin. At sa inasta ni Ace, alam na alam kong gusto lang niya na makuha ko. Kasi nga lahat ng babae kaya niyang makuha. Pero ako nahihirapan siya. Pero ako, nafe-feel ko talagang gusto ka ni Sir Ace. Hindi lang basta ego yung pinag-uusapan dito. Naamoy kong may magaganap na tusukan between you and Sir Ace. Ibugaw ba naman ako? Napapalatak si Malia sa hibang niyang kaibigan. Kung gusto ko lang magka-experience be, kay Sir Ace na, kaysa naman tiga kanto. Gusto mo ba si Jimbo na naniligaw sa iyong matagal na? Gusto mo yung mayabang na yun? Yun ang tunay na mayabang. Tahimik na si Jimbo ngayon. Di na gaya noon na grabing manligaw. Ngayon pakindat-kindat na lang. Naghiwalay na silang magkaibigan dahil dumating na sa hangganan. Lumiko na si Geraldine habang si Malia dumiretso pa uwi sa kanila. Saan ka galing Malia? Ang ama niya ang bumungad sa kanya. Sa tabi-tabi lang po itay. Sa tabi-tabi? Hindi mo man lang ba naisip na may trabaho tayo? Iyaan mo na baka naman naaligagalang yung anak mo River. Saway ng kanyang inay. Kumain ka na dito Malia at maligo na. Opo, nakayukong nagtungo sa kusina si Malia. Hindi na po mauulit itay. Dagdag na wika pa niya dahil nagigilty siya. Alam mo bang si Sante na si Madison? Sana alam mo yung responsibilidad mo anak. Hindi tayo maaaring magpasarap lang porket kilala natin ang magulang ni Ace. Isa siyang Cervantes at amo natin siya. Ayoko masabihan ka ng trabahador na nagpapa-special. Alam ni Malia ang nangyari kay Madison. Hindi niya masabi sa itay niya na kaya lang naman ito na fired ay dahil sa pangiinsulto nito sa kanila. Paminsan-minsan, walang masama na mag-relax at maging dalaga yung anak mo. Hindi natin siya maaaring itulad sa atin na River. Sumabat ang ina ni Malia. Oo, alam ko. Pero may bagay na may limitasyon. Kapag naging malapit ka kay Ace, baka isipin ng iba na may pakay tayo. Ayokong gumaya ka kay Madison, iha. Gusto kong susundin mo yung mga ipapayo namin ng inay mo, pwede ba? Anak, pagsisikap ang mahalaga. Ayoko malalaman na nakikipag-boyfriend ka sa kung sino-sino at ayoko may inililihim ka. River, may edad na yung anak mo. 25 na si Malia kaya walang masama sa pagbo-boyfriend. Walang masama kung sino ang mapusuan niya. Ayoko lang na itinatago. Striktong sabi ng ama niya. Iniisip niyo po na nakipagkita ko sa lalaki kaya nawala ko kanina? Nilakasan na ni Malia ang loob niya. Itay, kaya nga po hanggang ngayon wala akong nobyo dahil ayoko po kayo ma-disappoint. Ayoko pong machismis tayo na madaling makuha yung anak nyong dalaga. Gusto ko lang na mapaayos ka anak. Sa ngayon sana pagbigyan mo muna si Itay na sa trabaho muna tayo mag-focus. Gusto kong makapag-aral ka kaya nag-iipon kami ng inay mo. Gustong maiyak ni Malia. Itay, pinag-usapan na po natin na ayoko magkolehiyo, di ba? Pwede bang hindi? Anak, alam kong gustong-gusto mong magkolehiyo. Ayaw mo lang kaming mahirapan. Basta ayoko po. Matanda na po kayo para maganda ko ba sa trabaho? Sige na, hayaan na River. Respeto natin ang desisyon ng anak mo. Isipin mo yung konsensya na dadalhin niya kung pipilitin mo lamang. Hindi rin siya makakapag-focus. Ang ina talaga ni Malia ang mas nakakaintindi sa kanya. Huwag ko lamang malalaman na mabubuntis ka ng kung sino Malia. Banta ng kanyang itay. Napalunok si Malia dahil sa takot. Hindi po. Utal niyang sagot. Kinabukasan, maaga na naman silang pumasok. Iwas na naman si Malia kay Ace dahil nga sa bili ng ama kagabi. Magandang umaga Manong River. Bati ni Ace nang lumapit ito sa kanila. Sir Ace, ikaw pala. Magandang umaga din. Gusto ko lang hong magpasalamat sa matyaga at maayos na pag-aalaga sa mga kabayo natin. Wala yun sir. Trabaho ho namin yan at saka maaari ba naming pabayaan sir? Matagal na ho naming amo ang magulang nyo. Salamat pa rin po. Sumulyap si Ace kay Malia, ngunit nag-iwas siya ng tingin. Maaari po bang kung minsan makapagharap tayo at magkwentuhan? Oo naman sir, marami akong lambanog sa bahay. Tsaka itong si Malia, napakalakas uminom kaya marami kaming alak. Minsan nga iyang anak ko lang yung kainuman ko, ako pa ang tumutumba. Natatawang sagot ng ama ni Malia. Umiwas na nga siya, gusto pang dumayo sa kanila. Napairap si Malia. Beshi, iinom yata sa inyo. Bulong ni Geraldine. Hindi papahuli sa chismis ang kaibigan niya kaya hindi na siya nagulat sa pagsiko nito sa kanya.
Manliligaw yata. Kinikilig na bulong pa nito. Napakunot ang noo ni Malia bago napasulyap kay Ace na nakatingin din pala sa kanila. Agad tuloy siyang nag-iwas. Napapaso siya sa titig ni Ace. Napailing si Malia. Inay, tignan mo si Itay. Turo ni Malia sa kanyang ama na kausap pa rin si Ace. Di ko siya maintindihan. Ayaw niyang napapalapit ako sa Cervantes pero pumayag na makipag-inuman kay Ace. Sa tingin mo ba makakatanggi yung Itay mo? Amo natin si Sir Ace, anak. Pakikisama ang tawag dyan. Inay, hindi naman natin kailangan maging plastic, tsaka mas maganda na vocal sa nararamdaman. Hindi naman sa ayaw niyang napapalapit ka sa binatang anak ng mga Cervantes. Natatakot lang yung Itay mo na mag-asawa ka na, baka hindi pa handa, at tsaka inilalayo ka niya sa chismis. Unawain mo yung Itay mo. Tignan mo nga si Madison, tampulan ng chismis ngayon. Masyado daw kasing ambisyosa, kasambahay lang naman. Gusto mo masabihan ng ganun? Inay, sabi naman ni Geraldine wala sa estado ng buhay yan. Pero ang ibang tao, mahalaga ang estado ng buhay. Doon nila ibibigay ang paggalang sa kapwa nila. Sandali nga, naningkit ang mata ng kanyang ina habang nakatitig sa kanya. Umamin nga kayo ni Geraldine, kaya ba lagi kayo magkasama at nagchichismisan? May isa ba sa inyo na may gusto kay Ace? Napaiwas si Malia. Inay naman. Nabulol pa si Malia. Inay talaga, parang si Geraldine mag-isip eh. Tumawa siya para hindi mahalatang kinakabahan. Kung hindi siya, maaring ikaw. Ho? Anong ho? Kilala kita, Malia. Kung may gusto ko kay Ace, wala namang masama ron. Ang paghanga, hindi naman masama, anak. Uunahan lang kita ng paalala na baka masaktan ka sa huli. Ang inay talaga? Humalakhak si Malia. Wala ho akong gusto kay Ace. Hindi ho kami bagay dahil amo ho natin siya. At isa pa, sa tingin ko po, napakababaero niya. Sadyang minsan mapagbigay lang siya ng motibo pero hindi po ako mahuhumaling sa lalaking dinadaan lang ako sa ligaw pa sa kalye. Paliwanag ni Malia. Kaya proud ako sa iyo, anak eh. May paninindigan ka na hindi ka talaga magnonobyo kung hindi humaharap sa ama mo. Ano yung pinagchichismisan nyo? Sali po naman ako, tiya. Sulpot ni Geraldine. Ako po, gusto ko po sa Sir Ace. Kung ako lang po si Malia, tiya. Naku, hindi po uso paninindigan at pakipot sa akin. Cervantes ba naman, tiya eh. Napailing si Malia at ang ina niya. Bakit nga ba naging kaibigan mo si Geraldine? Tanong ng ina niya na ikinikibit balikat na lamang ni Malia. Samantala si Ace naman, natatawa sa reaksyon ni Malia. Kasalukuyan siyang nasa dining area ngayon. Tinawagan niya ang kanyang ina para mag-update. How are you, son? Nakangiting bungad ng kanyang ina. Great, good and fine. Mukhang nasisiyahan ka dyan. Tumango siya. Yup, I actually like this place. Si Cormac nga pala next day nandito na. FaceTime ka na lang namin para makausap mo din siya. Good. And Ace, may nakapagsabi nga pala sa akin na sinisanti mo yung kasambahay na nakuha mo. Madison is her name. Inalis ko siya dahil iniinsulto niya si Malia. Napairap si Ace. Mali ba yung ginawa ko? Hindi. Iba ang naging ngiti ng kanyang ina. Mukhang nagiging close ka na kay Malia. Told ya, she's a good person. Yeah, I like her attitude. Pupunta ako sa bahay nila mamaya. Para manligaw? Natawa ang ina niya. Sabihan mo kami kapag kailangan na naming umuwi para maayos ang kasal. Panunokso ng ina niya. Ma'am, wala pa akong plano. Nasisiyahan lang akong asarin siya at harutin. Hey, that's not good, anak. Hindi laruan ng mga babae. At isa pa, anak siya ni Manong River. Don't play with her. Iba na lang, anak. Ayokong si Malia pa yung saktan mo. I like her. Irereto ko nga siya kay Cormac eh. Wait, what? Sumama ang aura ni Ace. Yeah, single ang kapatid mo at gusto ko isa sa inyo mag-asawa na. Sa inis ay pinatayan niya ng tawag ang kanyang ina. Agad na tinawagan ni Ace si Cormac. Naiinis siya na inirereto pala ng kanyang ina si Malia sa kapatid niya. Yo bro, huwag ka nang tumuloy bukas. Wait, what? Nakausap ko na si Mami. Dahil sinabi ko may angal ba? Huwag kang tumuloy. Well, thanks bro. Alam mo busy din kasi ako kaya wala talaga akong time. Mabuti na lang sinabi mo yan. Napangiti si Ace. Bumili ka ng kahit na ano ako magbabayad. May treat because you're a good brother. Problema mo. Kinikilabutan ako sa'yo, Ace. Kung ayaw mo diwag. Sandali, eto na, sige na. Papadala ko na lang sa'yo picture ng bibilhin kong sports car. Anything you want. Binaba ni Ace ang tawag. Ngunit ilang saglit pa lang na nakakausap si Cormac, tumatawag na ang ina niya. Anong sinabi mo sa kapatid mo? Bakit tayo mong pumunta?
Naiinis na tanong ng kanyang ina. Honey, masyadong mainit yung ulo mo. Sumulpot ang kanyang ama. Tigilan mo ko. Tong anak mo, alam mo ba'y may ginawa to sa kapatid niya? Ma'am, wala akong ginawa, okay? Busy si Cormac kaya hindi siya available. Fine, si Dawson na lang. Si Dawson mas maayos naman na ireto kay Malia. Mariing pumikit si Ace. Bakit ba kasi kailangan mo pang ireto si Malia? Pala desisyon ka, Ace. Ayaw mo naman sa kanya eh. So may problema ba? Wala. Wala naman pala eh. Wait for Dawson and please, gabayan mo yung kapatid mo baka kung san mapunta. Gusto ko si Dawson for Malia dahil hindi babaero yung kapatid mong yun. Parang sinabi mo namang hindi siya nakatapos sa kanyang sinasabi. Wala talaga. Sagot ng ina niya bago pinatay ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Ace. Naisip niyang siya nga, nahihirapang mapalambot si Malia. Si Dawson pa kaya? Kampante siyang hindi ito papatulan ni Malia. Natawa pa nga siya kasi para siyang timang. Isang oras pa siyang nagmuni-muni bago nagayak upang tumungo kila Malia. Ngayon pa lang niya matitikman ang sinasabi nitong lambanog at ngayon lang din niya makakakwentuhan ang ama nitong si Manong River. Pagdating niya, agad siyang binungaran ni Malia. Ngumiti siya bago nagsalita. Di pa nga ako nakakapasok, simangot ka na. Sinong matutuwa kung may bisita? Me? Bisita ako ng ama mo't hindi bisita. Natatabang sagot niya. Tignan ko nga kung talagang kaya mo kaming mapatumba sa inuman. Hamon ni Ace. Lalasingin mo lang ako para ka mo magawa kang binabalak mo. I'm not that kind of person na magtitake advantage sa lasing. Mas gusto kong isigaw mo yung pangalan ko kapag matino ka. Pero hindi mo nakalimutan, di ba? Pumasok ka na nga bago pa ako mayamot at baka mapalukpok pa kita ng kaldero namin. Inis na sabi ni Malia bago siya tinalikuran. Lihim siyang natatawa bago pumasok. Nagtungo siya sa sala kung saan naghahanda na ang inay at itay ni Malia. Nandiyan na pala si Sir Ace. Ace na lang po Manong River. Natagalan ho ba ako? Hindi, tamang-tama lang. Nagpaluto ko ng pulutan. Kumakain ka ba ng papaitang kambing? Oo naman ho. Napansin niyang napaismik si Malia. Itay, ako na yung unang tagay. Sige anak, nga pala Ace, huwag kang maiilang sa anak ko, ganyan lang talaga yung makisalamuha. Pero pinapataob niya ng mga lasinggerong tambay dito sa amin. Tumango si Ace. Kaya nga walang nobyo yan. Natawa si Manong River. Wala din kasing nagtatangka na makiharap sa akin. Gusto ko kasi matapang at mayabang. Umangan ba naman ni Itay ng itak sinong hindi matatakot? Sunod-sunod na napalunok si Ace nang makita ang mahabang itak ni Manong River. Grabe ho pala kayo pag may manliligaw, no? Napangisi si Malia. Grabe talaga ang Itay, kaya sa mga pabidang lalaki dyan na puro pogi lang yung kargada pero walang bayag, hindi siya uubra sa Itay ko. Mas lalo pang ginatungan ni Malia ang ama niya. Oo, tama ang sinasabi ni Malia. Alam mo kasi iho, si Malia kasi nag-iisang anak namin. Nalulungkot nga ako dahil sa hindi siya makapagkolehiyo, pero masaya kung sinusunod naman niya ang mga payo namin. Mabait siyang bata at hindi pasaway sa kanyang mga magulang. Proud na proud ang kanyang Itay. Pansin ni Malia ang pagtitig ni Ace sa itak ng kanyang ama. Alam mo Ace, kahasa lang yan, kaya kung may magtatangka man sa akin, anong gagawin mo Itay? Tanong pa niya sa kanyang ama. Hindi lang itlog niya yung malalatayan, pati yung kaligayahan niya puputulin ko anak, kaya ingatan nilang madampian o kahit mahawakan hibla ng buhok ni Malia. Ako bilang ama, protektado ko yung anak ko at kahit masira buhay ko, wag lang ang buhay ng anak namin. Ayan ka na naman River, para namang sinasabi mo wala ng binata ang maaaring manligaw sa anak mo. Maghunos dili ka nga sa pagsasalita mo. Saway ng ina ni Malia. Tinatakot nyo naman si Ace. Isipin pa ni Ace ay mangangatay ang pamilya natin. Hindi naman po. Gets ko naman po kung bakit mahigpit si Manong River kay Malia. Gustong matawa ni Malia dahil sa nautal na si Ace. Mabuti naman at may takot na ito. Ngayon, kampante na siyang hindi ito magtitake advantage sa kanya. Kung talagang interesado sa kanya ang binata, ay gusto niyang pahirapan pa ito para malaman niya ang totoo nitong pakay. Tagayan mo na si Ace. Utos ng ama niya kaya natigilan siya sa malalim na pag-iisip. Sinalina niya si Ace. Nakakailang shot na rin ang mga ito at kita niya na ang pamumula ng ama niya. Maya-maya lang ay nasisiguro niyang tutumba na ang dalawa sa kanya. Siya pa ba nga ayain sa patibayan ni Ace? Alagang ginbilog sila ni Geraldine. Speaking of Geraldine, mabuti na lamang at wala rito ang kaibigan niya dahil sa ubod ito ng daldal, lalo kapag nalasing ito. Mabubuko lang sila nito kapag sumulpot pa ito ngayon.
Tumayo muna si Malia upang magbanyo. Paglabas niya, nakabantay pala ang kanyang ina kaya kamuntik pa siyang mapasigaw sa gulat. Inay naman, ginugulat pa ako. Nasapo ni Malia ang dibdib niya sa gulat. Ano na naman ba, inay? Sa ekspresyon nito, alam niyang may ichichika ito. Tignan mo si Ace, parang may balak naman ligaw sa iyo, anak. At bakit na naman ba, inay? Si inay naman kung anong iniisip. Nilalason ba ni Geraldine ang isipan mo? Pansin ko lang kasi na inaalam niya lahat sa ama mo. Wala namang masama kung manligaw siya, di ba? 25 ka na, anak. May permiso ka na sa amin para makipagnobyo ka. Alam mo na ang tama't mali. Wala na akong tutol. Ang ama mo ay concerned lang naman. Pati ba naman ikaw, inay, nirereto ko kay Ace? Parehas kay ni Geraldine. Naiiling si Malia. Mamaya malaman kung may relasyon na kayo. Kukurutin ko yung singit mo. Natatawang pahabol pa ng kanyang ina. Bumalik na lamang siya sa sala. Nakita niyang nakadukduk na ang ama niya habang si Ace naman namumulan at bakas ang pagkalasing nito sa titig pa lang nito. Naku, ikaw talaga, River, nakakahiya kay Ace. Tinulugan mo lang. Inakay na ito ng kanyang ina. Paano pala si Ace? Ihatid mo ba sa bahay niya? Dito mo na lang kaya patulugin. Gustong umangal ni Malia, ngunit tumayo si Ace. Napakapit ito sa mesa. Kaya ko pong umuwi. Utal na itong magsalita. Kayabangan mo, tignan mo nga itsura mo. Napairap si Malia. Ihahatid ko na lang po, inay. Kapag dito po ito natulog, pagchichismisan tayo ng mga kapitbahay. Updated pa naman po sa buhay natin ang mga iyon. Sigurado kang kaya mo? Ingat sa daan, anak, baka may ahas. Nga pala, anak, ang bataan. Malaki ka na, alam mo na ang tama't mali. Kumunot ang noo ni Malia. Nay, ihahatid ko lang po si Ace. Napaka-advance nyo naman pong mag-isip. Napailing-iling si Malia bago inakay si Ace. Hindi naman kasi kalayuan sa bahay nila kaya kayang lakarin. Umayos ka nga, Ace. Nabibigatan pa rin naman ako. Reklamo ni Malia. Malia, tawag nito sa kanya. Oh, Malia. Natawa pa ito. Natatawa talaga ako, naiinis ka. Mas gumaganda ka kasi. Mapungay ang mata ni Ace. Babagsak kita, isa pang pangbobola mo. Banta niya sa binata. Hinihingal na si Malia kaya saglit silang huminto. Hindi kita binubola, Malia, na palaging may regla. Napairap na lamang siya at hinayaang magsalita si Ace. Dala lang naman ito ng kalasingan kaya hindi niya ito papatulan. Alam mo ba na malaking pera yung ilalabas ko dahil lang sa ayaw kong papuntahin si Cormac sa place ko? Pinagsasabi mo. Kasi nga, nirereto ka ni Mami. Naiinis ako sa parents ko. Lumakad ka na ulit para makarating na tayo at makapagpahinga ka na. Huwag ka rin sanang magingay para hindi tayo makita ng ibang trabahador na stay-in. Natatakot ka ba na makita nila? Nakangising tanong ni Ace. Ayoko lang na pagpiestahan ng chismis, okay? Ayoko masabihan nilang pamilyang malandi ang pamilya namin. Seryosong sagot niya. Nahilo ako. Ayan kasi inom pa. Sabi ko naman sa'yo hindi mo ako matatalo, Ace. Oo na, iyabang mo naman. Kasi nga ako, maipagyayabang ako. Totoo naman na bagsak kayo sa akin. Natatawang sagot niya. Nakarating na nga sila. Pinasok niya na si Ace at sa tingin naman ni Malia, walang nakakita sa kanila. Inihiga niya na ito at inalisan ng sando dahil nasukahan na ni Ace. Kadiri! Bulong pa ni Malia. Gusto mo bang magkape muna bago kita iwan para naman mahimasbasan ka? Aalis ka? Pikit na ang mata ni Ace pero nakakausap pa niya ito. Oo, uuwi ako malamang. Alangan namang dito ako matulog. Gusto ko nga yung ideya na yan. Napangisi si Ace bago na upo. Hinila siya nito pa upo sa kama. Wala akong gagawin, relax, Malia. Ayoko malatayin yung egg balls ko at maputol ang kaligayahan ko. Natawa ng lihim si Malia. Mabuti pala at tumalab ang mga sinabi ng ama niya. Ano bang gusto mo sa akin? Obvious naman na pinaglalaruan mo lang ako. Pero gusto ko pa ring malaman kung anong gusto mo sa isang simple at mahirap na si Malia. I don't know. Isiniksik ni Ace ang mukha nito sa leeg niya. Hindi ko na rin alam, Malia. Pero gustong gusto kong nakikita ka at nakakasama. Hindi kumibo si Malia. Pahinga ka na. Bukas ay patrabaho na naman. Magdadala akong soup bukas para sa hangover mo. Nakatulog na pala si Ace sa leeg niya. Inihiga niya ito ng dahan-dahan bago ito kinumutan. Sa tingin naman niya, mahimbing na itong matutulog. Nakatitig siya kay Ace. Kung totoo lang sana yung nararamdaman mo't hindi mo ko pinaglalaruan, may pag-asa sanang mahulog ako ng tuluyan sa'yo, Ace. Napabuntong hininga si Malia.
Kaya lang, pinapatunayan mo lang na hindi nga dapat ako mahulog dahil hindi ka sigurado sa mga nagiging actions mo. Ayoko mahulog sa patibong mo, Ace. Wala akong balak na sugatan ng puso ko. Lumabas na si Malia ng mansyon nang tulog na nga si Ace. Umuwi na siya at inabutan niya pa ang ina niyang naghihintay. Ngumiti ito sa kanya bago nagsalita. Ayos na ba siya? Opo, nakatulog na po. Inay, wala po siyang ginawang kabalastugan sa akin kahit lasing siya, kaya wag na po kayo mag-isip dyan. Alam ko naman na mabait siyang bata. Kampanting sagot ng kanyang ina bago siya pinagpahinga. Mahimbing ang naging tulog ni Ace, ngunit dahil sa naparami siya ng inom kagabi, hangover naman ang kalaban niya. Napangiti lang siya sa naging moment nila ni Malia kagabi at naalala niya ang sinabi nito na dadalhan siya ng soup ngayong umaga. Agad siyang nag-shower upang mawala ang amoy ng alak sa katawan niya. Matapos mag-ayos, lumabas na siya na nakangiti sa lahat. Maganda yata ang tulog mo, Sir Ace. Nakangiting wika ng isa sa kanyang tauhan. Baka naman kasi in love si Sir Ace. Oo nga, binata pa naman si Sir. Natawa na lamang si Ace sa mga pagbibiro ng mga ito. Yo Ace! Napasulyap si Ace sa kapatid niyang si Dawson, nakahihinto lang ng sasakyan. May kasama itong babae kaya naman napakunot ang noo niya. Pupunta na nga lang ito'y may dala pang babae. Napailing si Ace bago lumapit. Dawson, nagdala ka pa talaga ng... Natigilan si Ace nang makilala ang babae. Erica? Babe, I miss you. Nilundag siya ni Erica. Hindi mo sinabi sa akin na nandito ka pala. Ilang linggo na tayong walang banding. Tignan mo, umitim ka na. Let's go back na kasi sa Manila. Erica, umayos ka nga. Nakakahiya sa mga tao. Bulong ni Dawson. Hindi kita sinama para gumanyan. Sabi mo gusto mo lang makita si Ace kaya pumayag ako. Sumulyap sa kanya si Dawson. Sorry bro. Tinapik pa nito ang kanyang balikat. Dinala ko na siya in case natuyot na yung kaibigan mo. Kasi di ba may something kay ni Erica? Natawa pa ito. Mariing napahilot sa sentido si Ace. Erica, I'm not interested in you, okay? Focus ako sa business ko so please stop acting like that. Wala tayong relasyon. Sumimangot ang dalaga sa kanya. Miss na miss pa naman kita. Tapos ginaganito mo lang ako. Ace, hindi mo na ba ako gustong Pinutol niya ang ano pang sasabihin ni Erica. I said stop. Dawson, next time magtatanong ka muna kung papayag ba akong magsama ka. Bro, are you for real? Para kang may nobya kung makapagsalita ka. Para kang may kinakakatakutan. Iniisip lang niya si Malia. Mukhang mag-iisip ito ng kung ano kapag nakita nitong may kausap siyang babae na pinuntahan pa talaga siya. Ngunit ayaw magpaawat ni Erica at talagang nakalambitin pa ito sa kanya. Bro, who's that? Turo ni Dawson kay Geraldine at Malia na nakatitig pala sa kanila kanina pa. Mahinang napamura si Ace bago inalis si Erica sa pagkalambitin sa kanya. Ano ka ba, unggoy? Inis niyang tanong bago lalapitan sana si Malia nang tumalikod na ito at tumalis. May dala pa naman itong soup na para sa kanya. Bro, wait! Humabol sa kanya si Dawson. Sino ba kasi yun? Pinapaasa mo naman ng beshi ko eh. Naiiling si Geraldine. She's not my GF. Kakilala ko lang siya. Bro, why are you explaining yourself? Kunot noo si Dawson. Sino ba yung babae na yan? At bakit hindi ha? Sigaw ni Geraldine kay Dawson. For your information, ako lang naman ang beshiwap ni Malia na nilalandi ni Sir Ace. Tumalim ang titig ni Geraldine kay Ace. Sinasayang mo yung kabaitan ng beshi ko. Pinaggawa ka pa man din ng soup. Huwag kang sumigaw. Trabahador ka ba dito? Huwag mong sinisigawan ng kapatid ko. Cervantes ka? Nagulat si Geraldine. Mukha bang hindi? Walang emosyong tanong ni Dawson. Huwag mo siyang pansinin, Dawson. Umasok na kayo sa bahay, may pupuntahan lang ako. Paalam ni Ace bago tumakbo para sundan si Malia. Naiinis si Malia sa mga oras na to. Maaga pa man din siyang gumising para madalhan ng soup si Ace. Ngunit iba yung naabutan niya. Sabi na nga ba't babaero talaga to? Parang unggoy yung babae kanina nakalambitin sa binata. Kaya talagang naiinis siya. Naglalakad siya ngayon pabalik sa kanilang bahay. Ang parents niya nasa trabaho na. Magdadahilan na lamang siya na sumama ang pakiramdam niya. Malia, wait lang. Inabutan pa pala siya ni Ace. Hinihingal itong huminto sa harapan niya. Sandali lang, magpapaliwanag ako. Saan? Para saan? Pinagsasasabi mo ba? Hindi na ako tumuloy dahil nandoon naman yung babaeng yun. Sa kanya ka na magpagawa ng soup mo. Busy ako sa buhay, Ace. Hindi ka pala muna ako papasok dahil sumama yung pakiramdam ko. Hey, are you jealous?
Hindi mo kailangang pagsilosan si Erica. She's nothing to me. Ikaw ang gusto ko magawa ng soup, kaya amin na yung soup na yan. Ayoko. Pagmamatigas ni Malia habang walang ganang nakatingin kay Ace. Pinatutunayan mo talagang hindi dapat ako nagtitiwala sa taong gaya mo. Sinungaling ka, Ace. Madiing wika ni Malia. Hindi ako dapat nagagalit pero binibigyan mo akong motibo. Pagkatapos mo akong sabihan ng mga bagay na yun kagabi, kinabukasan makikita kong tumigil sa pagsasalita si Malia at tumawa. Kainis? Napapaano ba ako? Bakit ba ako apektado ngayon? Ano naman? Ano naman kung mas maganda siya? Paki ko ba sa inyo? Magsama kayong mga buwisit. Binuksan ni Malia ang soup at takmang itatapon nang pigilan siya ni Ace. Now, you're interested in me? Abot tenga ang ngiti ni Ace. Akin na tong soup. Nai-enjoy ko yung pagsiselos mo, Malia. Nilapit ni Ace ang labi nito sa kanya. Ganito ka pala magselos? Natawa pa siya. Pumasok ka. Gusto ko nakikita kita. Sa dami ng babaeng nagkandara pa sa akin, ikaw lang ang nakapagpatiklop sa akin. Tumalikod na si Ace at lumakad na pabalik habang si Malia kamuntik pang matumba. Lumakas ang tibok ng puso niya na halos mabingi na nga siya. Di naman niya ito. Nahihibang na ako. Tumumba siya bigla habang nakatitig sa kalangitan para siyang timang na nakangiti. Ako lang nakapagpatiklop sa kanya. Wala sa sariling sambit ni Malia. OMG, Be! Be, what happened? Alalang-alala si Geraldine nang makita siya nitong nakahiga. Be, mamin ka sa akin. Ha? Wala sa sariling tanong niya. Be, pinagsamantalahan ka ba niya? Umamin ka, Besh. Huwag kang matakot. Andito ako para sa'yo. Binabawi ko na, Be. Ayoko na sa Cervantes. Nakaaway ko yung Dawson kanina. Napakayabang. Ayoko na pala, Be. Geraldine, tawag ni Malia sa kanyang kaibigan. Yes, Be? Sa tingin ko, in love na nga ako. Oo, Besh. Hinding-hindi ka talaga mai-inlove sa... Ha? Napakunot ang noo ni Geraldine nang mag-sink in sa utak nito. Dadalhin na ba kita sa albularyo? Besh, ayos ka lang ba? Totoo to, Geraldine. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Gusto ko na siya, Geraldine. Hindi pala gusto. Mahal ko na pala siya. Parehas kami ng nararamdaman, Geraldine. Sigurado ba yan? Ayoko masaktan ka, Be. Sigurado na ako. Umamin siya sa akin, Geraldine. Humiga na rin si Geraldine sa tabi niya. Basta, Besh, kapag sinaktan ka, jujombagin ko pati kapatid niya. Banta ni Geraldine. Kanino naman galing yan? Takang tanong ni Dawson nang makabalik si Ace. Nadatnan niya si Dawson at Erica na nagkakape habang nakatanaw sa kalawakan ng sakop niyang lupa. Bro, masarap pala simoy ng hangin dito. Parang gusto ko na rin dito eh. Kaya lang naiinis ako sa isang babae dito. Masyadong bungangera. Naiiling na reklamo ni Dawson. Si Geraldine agad ang pumasok sa isipan niya. Natawa pa nga siya dahil sa pagkainis din nagsimula ang pagkahumaling niya kay Malia. Careful, baka hindi ka na makalis dito kapag tumibok na yan. Turo ni Ace kung saan nakasentro ang puso ni Dawson. Mahirap magsalita ng tapos. Isa lang yan sa mga natutuhan ko sa pananatili ko rito. Bro, are you in love? Ano sa tingin mo? Nakangiting tanong rin niya sa kapatid niya. Erica, I think I need your help. Yes, babe. Anything for you. Akmangahagan siya ni Erica nang pigilan niya ito. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto kong pagsilosin mo ang babaeng yun. Tinuro ni AC Malia na abala sa pagpapainom sa mga kabayo kasama ang kaibigan nitong si Geraldine. That girl? Oo, siya nga. Pagseselosin mo lang. But don't cross the line, Erica. Gusto ko lang na magselo siya. Natutuwa ko. Ang sweet naman niya. Napabuntong hininga si Erica. Kaya lang mukhang basagulere eh. Paano ko ba siya malalapitan at mapagseselos? Nag-iisip si Erica. Alright, I'm in charge. I got it, Ace. Watch me. Natatawang lumabas ito. Pinagmasdan na lamang ito ni Dawson at Ace. Bro, ibang klase pala mga babae dito, no? Paano mo nasabi? Kasi may basagulera at may bungangera na. Naiiling si Dawson. Look at that one. Turo ni Dawson kay Geraldine. Para siyang lintas sa kaibigan niya palaging nakasunod. Childhood friend siya ni Malia, kaya wag ka na magtaka at mabait naman ng mga tao dito. Kamusta pala kayo ni Karen? Pag-iiba ni Ace sa usapan. We're good. Binabalak niyo daw na magpakasal? Tanong pa ni Ace. Bahagyang nag-iba ang aura ni Dawson. Balak ko. Gustong gusto ko na, Ace, kung alam mo lang. Kaya lang mukhang mauunahan mo ko. Busy si Karen sa mga opportunities na sunod-sunod na dumating sa kanya.
Hindi ko alam kung talagang tatanggapin niya ang proposal ko. For sure, tatanggapin niya. 3 taon na kayo magkasintahan. Si Mami gusto niya ng magkasariling pamilya na tayo. At sa tingin ko, Dawson, handa na ako. Nahanap ko na yung babaeng nais kong makasama pang habang buhay. Good for you, Ace. Good luck. Hindi na ako makapaghintay sa wedding mo with that simple girl. Hindi ako makapaniwalang tinamaan ka talaga. Natawa pa si Dawson. Parang kailan lang laman ka ng hotel at bar dahil sa kung sino-sinong babae yung nilalandi mo. But look at you now, bro. Kita ko yung pagiging contented mo kay Malia. Kaya lang may isa pa akong problema. Napahilot sa sentido si Ace. Baka makatulong ako dyan, bro. No, I don't think na may magagawa ka. Kailangan kong maligaw sa inay at itay niya. Hindi ko nga lang alam kung paano. Well, inakbayan siya ni Dawson. Nasa tamang tao ka, brother. Gusto mo bang tawagan ko si Cormac? Alam mo naman na low-key babaero yung isang yun. Ayaw ko, baka sulutin pa niya si Malia. Ayos na ako, ikaw na lang. Wait, kaya ba inirereto ka ni Mami kay Malia kasi ayaw niya kay Karen? Yap, isa yan sa problema ko pero sa tingin ko matatanggap din naman siya ni Mami. Sagot ni Dawson na tinanguan lamang ni Ace. Bumalik na si Erica. Alam ko na kung paano siya magpagseselos. Inaniyahan ko siya sa party na gaganapin dito. Farewell party na rin para sa amin ni Dawson dahil the next day aalis na kami. Hinayaan lang ito ni Ace at sinang-ayunan. Nais lang kasi ni Ace na wag nang itago ni Malia ang tungkol sa nabuo nilang pagtitinginan. Habang naglalakad pa uwi ang magkaibigan, hindi mapakali si Geraldine. Ano bang gusto mong sabihin? Si Malia na ang nagtanong. Be, natatakot ako kay itay mo. Baka kapag nahuli kayo ni Ace na may nililihim damay ako. Pupunta ba talaga tayo sa party bukas? Akong bahala sa'yo, sagot kita Geraldine. Ikaw bahala, ako ang kawawa ganun. Bakit kasi hindi mo aminin sa itay mo na nagmamahalan kayo? Tapos sabihin mo kay Ace na humarap sa itay mo. Total, alam naman na niya kasi nakainuman niya na kayo. Parang ayoko pang sabihin Geraldine. Tulad mo'y natatakot din ako tapos ang dami pang chismosa sa lugar natin. Daig pa yung reporter kung sumagap ng balita. Napabuntong hininga si Malia. Sa ngayon, masaya akong ganito muna kami ni Ace. Mauna ka na pala, magkikita kasi kami banda dun. Turo ni Malia sa malapit sa bukuhan. Besh, ako talaga pinapahamak mo. Mamaya puntahan ka ni Tiyo sa amin. Anong sasabihin ko? Umiebak ka? Geraldine naman, napairap si Malia. Basta ikaw nang bahalang magdahilan pero nasisiguro ko sa iyong hindi iyon maghahanap kasi uuwi din naman agad ako. Bili niya pa rito. Tumango na lamang ang kaibigan bago dumiretso. Pumunta na si Malia sa napag-usapan nila ni Ace. Nakita niya ang binata na naghihintay na. Ngumiti ito sa kanya at ganoon din naman siya. Niyakap siya ni Ace matapos ang komprontahan kanina. Ganito na nga sila. Hindi ako makalapit kanina dahil palagi mong kasama yung itay mo. Oo nga may pinapagawa kasi siya. Sagot ni Malia at pagkatapos natahimik na silang dalawa. Malia, sambit ni Ace sa kanyang pangalan. Gusto kong ipaalam sa kanilang lahat na mahal ka. Gusto kong ipagmalaki kita bago ko magpunta sa inyo at manligaw ng formal. Ace, kasi ano? Putol ni Ace sa kanyang sasabihin. Malia, wala namang masama kung nagmamahalan naman tayo, diba? Wala tayong natatapakang iba. Wala tayong sabit. Parehas tayong dalaga at binata. Paliwanag ni Ace. Kailangan ba agad sabihin? Hindi mo naman kailangan mag-alala kasi ikaw lang yung gusto ko. Hindi mo na kailangan magpapansin sa akin. Hindi mo na kailangan alamin kung interesado ko. Kasi oo Ace, oo yung sagot ko sa lahat. Pero ayokong itago ka. Ayoko minamaliit mo yung sarili mo. Gusto ko pa man din na pagselosin ka pero wala din kasi ayaw mo namang ipaalam sa kanila. Di mo naman kasi ako kailangan pagselosin. Eh di hindi na, pati pagsasabi sa kanila wag na. Ayaw mo naman Tinatago mo lang ako at nasasaktan ako Malia. Ngayon lang ako nahibang ng ganito. Ngayon lang ako napatiklop ng isang babae tapos malalaman ko, itatago mo lang itong meron tayo. Ano bang nakakahiya sa relasyon natin? Malia, handa akong ligawan ka kahit taon pa yung itagal. Ang ayoko lang ay yung pinipilit mong itago dahil sa iniisip mo yung sasabihin nila. Natatakot pa rin ako kay Itay kahit pa nasa tamang edad na ako. Kung maipapangako mo na hindi mo ko iiwan kahit na anong mangyari, mapapanatag yung loob ko. Oo, pinapangako ko. Hinagkan siya ni Ace. Ngayon ay mas malinaw na may namamagitan sa kanila at handa na silang harapin ang lahat. Saan ka na naman magaling?
Kamuntik pang mapatalon sa gulat si Ace sa pagsulpot ni Dawson sa kusina. Sa labas lang pinuntahan ko si Malia. Ano ba to? Romeo save me? Ikaw si Romeo, siya si Juliet? Bro, wag kang ang duwag. Humarap ka sa itay ni Malia. Gagawin ko na, hindi mo na ako kailangang utusan. Naiiling na nilagpasan ni Ace ang kapatid. Matutulog na ako. Bukas samahan mo ko sa bahay nila. Bandang hapon para wala nang gawain. Yabang mo, duwag ka naman pala. Gusto kasama pa ako. Bulong ni Dawson. Ang hirap kuhanin ng babae kapag hindi napapansin yung charm mo, no? Mabuti na lang ako, mas gwapo pa sa'yo, kaya babae yung nahuhumaling sa'kin. I told you, mahirap magsalita ng tapos, Dawson. Hindi mo sure kung si Karen ba talaga yung future mo. Pero for me, siguro siya na nga. Masaya ako for you, bro, pero unahan na muna kitang magpamilya. Natatawang sabi pa ni Ace bago iniwan na si Dawson na napakamot na lamang sa ulo. Samantalang si Malia naman, hinihingal na umuwi. Grabe kasi ang takbong ginawa niya dahil sa alam niyang kapag hindi pa siya nakauwi, mag-aalala ang kanyang magulang. Nandito na po ko, inay, itay. Nandyan na anak mo, River. Halika na dito at kumain ka na. San ka na naman ba nang galing? Siguro kasama mo na naman si Geraldine, no? Ang inay niya ang nagtanong. Napasulyap si Malia sa ama niyang nagiinom na naman pala. Tahimik lang ito at walang kibo. Opo, inay, may dinaanan lang po kami ni Geraldine. Napasulyap sa kanya ang ama niya na para bang may nais itong sabihin. Bakit po, itay? Takang tanong niya. Magbibihis lamang po ako. Paalam niya at hindi na sana hihintayin ang sasabihin ng ama niya, ngunit natigilan siya nang magsalita ito. May gusto ka bang sabihin, anak? Po, wala po, itay. Hindi maiwasang mautal ni Malia. River, ano na naman ba yung iniisip mo sa anak mo? Napakabuting bata ni Malia, hindi yan magsisinungaling sa atin. Malamang si Geraldine lang talaga yung kasama niya. Pabayaan mo nga yung anak mo. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Uminom ka pa kasi, pinagbibintangan mo patuloy si Malia. Saway ng kanyang ina. Labis ang konsensya ni Malia. Ngunit hindi na rin naman magtatagal dahil bukas na bukas lang ay aamin na sila sa kanyang magulang at formal nang maliligaw si Ace. Mahal nila ang isa't isa ngunit kailangan pa rin naman nilang dumaan ni Ace sa tamang proseso ng panliligaw. Magbibihis na po ako. Sige na. Walang emosyong tumango ang kanyang ama. Nagugas muna si Malia ng katawan bago nagbihis. Ngayon, kasalukuyan siyang nakahiga at nagbumuni-muni. Hinihiling niya na sana hindi labis ang maging galit ng kanyang ama. Papikit na sana si Malia nang marinig niya ang kanyang ama na nasa kusina pa. Ang alam niya'y nasa silid na ng ina niya at natutulog. Lumabas si Malia upang tignan ng ama niya. Nakita niya itong umiiyak. Itay, agad itong nagpunas ng luha. Gising ka pa pala. Itay, bakit po kayo umiiyak? Hindi napigilan ni Malia ang kanyang luha. May problema po ba? Wala anak, wala ito. Itay, ano po bang problema? Alam ko po na may nais kayong sabihin. Alam mo kasi anak, hindi ako sanay na mawawalay ka sa amin. Nag-iisa ka naming anak. Mahal na mahal ka namin ng inay mo. Ano po bang sinasabi niyo? Hindi po ako mawawalay sa inyo. Kapag nag-asawa ka na anak, alam kong mahihiwalay ka sa amin. Lalo at taga-ibang lugar ang mapapangasawa mo. Pero hindi po iyon mangyayari kahit na po taga-ibang bansa pa ang mapapangasawa ko. Alam kong may relasyon kayo ni Ace, iha. Nakita ko kayo kanina. Malungkot na ngumiti ang ama niya. Anak, hindi taga rito si Ace. Maaari kayong manirahan sa mas malaking syudad. Hindi makapaniwala si Malia na alam na ng kanyang ama. Galit po ba kayo? Luhaan na si Malia. Hindi, bakit ako magagalit anak? Ikaw ang pumili sa kanya. Nalulungkot lang ako na maaari kang malayo sa amin ng inay mo. Itay, hindi ho. Aalagaan ko pa kayo, diba? Hindi ho ako lalayo, pangako. Niyakap ni Malia ang ama niya. Kinabukasan ay masaya si Ace. Hindi na siya makapaghintay na masabi sa lahat na si Malia ay kanyang napupusuan. Sobrang ganda ng gising mo, Ace. Kunot noong tanong ni Erica. Oo, mamaya ay formal akong aakit ng ligaw kina Malia. Sus, napasimangot si Erica. Alam mo, kung ako yung ginusto mo, hindi mo na kailangan manligaw. Bubuka ang flowers ko for you, babe. Naiiritang tinignan ni Ace si Erica. Walang party na magaganap kasi wala nang selosan, Erica. Makakauwi na kayo ni Dawson bukas. Ayokong pagsilosan ka ni Malia dahil ayoko ng pagsilosin ng mahal ko. At kailan ka pa naging sweet? Nakakatakot ka, Ace. Naiiling si Erica. Yeah, fine. Alam ko namang hindi mapipilit yung sarili ko eh. Gagawin ko na lamang kumari si Malia tapos tuturuan kong magparty.
Hindi siya mahilig sa party, Erica. Hindi siya gaya mo, so kung ako sa'yo wag na lang. At isa pa, sa tingin mo, mananatili na kami dito? Nag-decide akong dumito kami dahil nais kong tahimik ang buhay namin. Ayoko ma-stress si Malia dahil may hiwalay siya sa parents niya. Kaya dito lang kami. Don't worry, sa kasal namin, invited kayong lahat. Kasal agad? Maniligaw pa nga lang eh. Inirapan pa siya ni Erica. Hindi naman required na months o years ang nag-iibigan. Mas malalaman nga agad kung magkiklik ba kapag nagsama na kayo. Para sa akin, hindi ko pinagbabasihan ang tagal naming magkakilala. Basta ang alam ko, mahal na mahal ko siya. Umagang-umaga nilalanggam tong bahay. Hayop naman yan, Ace. Sabat ni Dawson. Pinag-uusapan ka na namin nila Cormac, Amir at Gunner sa GC dahil sa pagiging weird mo. Nagiging weird pa lang isang tao kapag in love, no? Bakit naman ako hindi? Matagal na kami ni Karen pero hindi naman ako naging abnormal gaya mo. Binato niya si Dawson ng unan na naroon sa couch. Ako abnormal? Loko ka. Pagchismisan pa ninyo ko. Sa wedding ko, ibaban ko kayong lahat. Not me. Pagliligtas ni Erica sa sarili. Nagjo-joke lang naman kami, bro. Well, sa ating lahat, si Gunner ang pinakadelikadong tignan. Wala ka bang balita sa ginagawa niya? May sarili-sarili tayong buhay. Bahala na tayo kung paano natin naayusin ang buhay natin o kung anong nais nating maging. Kapatid pa rin natin siya. We should talk to him. Gusto kong sabihin kay ma'am pero ayoko mag-alala pa sila. Speaking of our parents, hindi ko pa pala nasasabi sa kanila. Tinawagan ni Ace ang kanyang ina. Hey, bati ni Ace. Dawson is here. Yeah, I know. Busy ka kaya hindi mo ko matawagan agad at huwag ka na magpaliwanag dahil sinabi na ni Dawson lahat sa akin about you and Malia. Kinilig bigla ang ina niya. Kaya pala ayaw mong ireto siya kay Cormac ha. Nalaman kong binilhan pa si Cormac ng sports car, wag lang tumuloy. Well, that's love baby. Sabat ng kanyang ama. Update ko na lang kayo sa wedding ko. No son, update mo kami kung hinabol ka na ni River ng itak niya. Natatawang sabi ng kanyang ama na ikinailing na lamang ni Ace bago pinatay ang tawag. Tinawanan siya ni Dawson bago tinakbuhan dahil alam nitong kagagalitan niya ito. Dumating ang oras na pupunta na sila. Sa pinto pa lang, nakita na ni Ace at Dawson ang ama ni Malia. Pasok kayo, anyaya nito habang malawak ang ngiti. Magandang natigilan si Dawson. Ayoko pa makatay bro, ikaw na lang. Bulong ni Dawson bago nagpaalam na uuwi na. Habang si Ace, tinataga ng loob kahit dinadaga na ito. Itay, sa ginagawa mo, tinatakot mo si Ace. Nakahinga ng maluwag si Ace nang masilayan niya si Malia. Nasaan na yung kapatid mong si Dawson? Kunot noo pa si Malia bago nalingon sa labas si Dawson na kanina pa kumaripas ng takbo. Nagpaalam na magbabanyo. Palusot na lamang ni Ace. Magandang hapon po Manong River. Bumulong si Ace. Itay na rin ba yung dapat kong itawag? Pwede naman pero kasi naniligaw ka pa diba? Bulong din ni Malia. Ano bang pinagbubulungan nyo? Nakisali na ang ama ni Malia. Maupo ka iho, hindi mo kailangan matakot. Nais ko lang na makausap kayong dalawa. Sumeryoso ang ama ni Malia. Tumango si Malia sa kanya bago sila sabay na naupo. Gusto kong formal po naman ligaw kay... Alam kong may relasyon kayong inililihim. Nakita ko kayo sa pinagtagpuan nyo. Ngunit may nais akong itanong. Nakatitig sa kanya si Manong River. Ano po ba yun? Nilakasan at tinatagan ni Ace ang kanyang sarili. Nakascore ka na ba sa anak ko? Ayoko magsinungaling kayo sa akin. Kumbaga sa basketball, nakashoot ka na ba? Nabilaukan si Malia. Itay naman parang hindi nakatapos si Malia dahil sa nagsalita na ang kanyang ama. Tigilan mo ko anak. Alam ko yan dahil lalaki ako. At alam ko ang karakas ng gaya mo iho. Ginawa ko din yan noon sa inay niya. Ang totoo po wala po Manong River. Wala pong nangyari sa amin. Ginagalang ko po kayo kaya wala po kong gagawin na ikagagalit po ninyo. Inaamin ko pong nahalikan ko si Malia pero hanggang doon lang po yun. Hindi ko po siya hinawakan o ginalaw nang wala pang basbas mula sa inyo o permission mula po sa kanya. Paliwanag ni Ace. Napangiti si Manong River. Pinapabilib mo ko Ace. Ngunit ito ba'y alam ng mga magulang mo? Oho, tinutukso pa nga ho nila ako dahil alam nila dad na mahigpit ho kayo kay Malia. Natawa si Manong River. Kung ganun pala'y payag na akong ligawan mo yung anak ko. Ngunit sana kung ilalayo mo yung anak ko, ay kausapin mo muna kami bilang mga magulang niya. Nagets agad ni Ace na nalulungkot ang ama ni Malia dahil sa inaakala nitong aalis sila.
Hindi po kami aalis. Alam ko pong hindi po siya magiging masaya kapag nalayo po sa inyo at ayoko po siyang ma-stress. Nandito po yung magiging kabuhayan namin ni Malia. Umaliwalas ang ekspresyon ng ama ni Malia. Ganun ba, iho? Masaya kaming malaman yan. Ngunit, pinanangkitan siya nito. Wala mo ng pagsisiping hanggat hindi pa kasal. Sana malinaw ang bagay na yan. Nais kong manligaw ka muna sa anak ko. Ayoko maging madali ang lahat. Payag man ako ay nais ko pa rin na dumaan ka sa tamang proseso ng panliligaw. Opo, makakaasa po kayo na hindi ko mamadaliin si Malia. Nais ko pong ligawan siya at kapag sinagot niya na ako, nais ko po sanang hingi ng kamay niya. Ang anak ko ang magpapasya sa bagay na yan. Tumango si Ace bago sumulyap kay Malia. Umiti naman ito sa kanya bago sila naghawak ng kamay. Hindi inakala ni Ace na isang simple, may pagka-war freak at mabait na dalaga lang pala siya mahuhumaling. Hindi sa modelo o sa mayaman o sa kahit sinong babae na nagkandara pa sa kanya noon pa man. I'm so proud of you, mahal. I mean, we're proud of you. Salamat, Ace. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapagtapos. Sumulyap si Ace sa magulang ni Malia at sa magulang niya na present sa celebration ng graduation ni Malia. Present din ang 4 pang kapatid nito na sina Dawson, Cormac, Amir at Gunner. Kagaya ni Ace, talagang malakas ang dating ng mga ito, kaya naman ang mga kadalagahan sa lugar nila hindi mapakali sa pagpapapansin sa mga kapatid niya. Kasal na sila ni Malia, 3 buwan na din ang naging ligawan bago niya napasagot ang dalaga at sa loob ng 1 taon na pagiging magkasintahan, nagpasya na silang magpakasal dahil nga sa nabuntis niya na si Malia. Kinagalitan man sila ng itay nito, natanggap pa rin naman ito ang sitwasyon. Ngayon ay 5 taon na ang anak nilang lalaki, si Ford Cervantes, ang kanilang munting prinsipe. Kahit nabuntis kasi si Malia, ay pinursige nitong mag-aral dahil sinuportahan nila itong lahat at ngayon ganap na nga itong degree holder. Ace, tignan mo yung anak mo, kamukha ko. Mayabang na sabi ni Amir. Kamukha ko siya, asa ka. Inirapan ito ni Ace. Sige nga Ford, si Gunner ang nagsalita kaya napatingin silang lahat. Sinong kamukha mo? Kapag sinabi mo nga ako, bibilhan kita ng sniper gun. Nagkatinginan si Malia at Ace. Stop, my brother. Si Cormac ang nagsalita. Ang ibig niyang sabihin, guys, si sniper toy gun. Di ba Gunner? Siniko pa ito ni Cormac. I'm serious, totoong baril lang. Pinutol ito ni Amir sa malakas na pagtawa. Si Gunner talaga palabiro. Ma'am, nagjo-joke lang si Gunner, don't worry. Yeah, don't mind him. Alam niyo naman si Gunner masyadong seryoso sa buhay. Sang-ayon ni Cormac. Napailing na lamang si Ace bago napasulyap sa asawa niyang nag-aalala din. Hey, he's fine. Kilala ko si Gunner. Sure ka? Natatakot lang ako na baka hindi natin alam nasisira na pala yung buhay niya. Bulong ni Malia. Don't worry mahal, akong bahala. Sabi na lamang ni Ace upang makampante na ang kanyang asawa. Si Dawson nga pala. Taka nitong tanong. Pansin nga rin ni Ace na kanina pa ito wala. Baka nanchichicks sa labas. Hindi yun manchichicks kasi may GF na siya. Natawa si Malia sa sinabi niya. Nakainom na yun, di natin masabi. Kibit balikat na sagot ni Ace. Napabuntong hininga na lamang si Malia. Pansin niyang wala din ang kaibigan niyang si Geraldine. Nagtatampo tuloy siya. Parehas sila nitong nakapagtapos ngunit wala man lang ito para mag-celebrate silang dalawa. Naiintindihan naman niya dahil baka nagse-celebrate ito kasama ang mga magulang nito. Ngunit panigurado naman niyang maya-maya lang susulpot ito. Sa ngayon, kontento na silang mag-asawa. May malambing silang anak at masaya sila sa pagpapatakbo ng negosyo nila ni Ace. Kasama pa niya ang magulang niya kaya wala na nga siyang mahihiling pa.